Tita, bakit nakakunot ang noo niyo? Sa natatandaan ko, ang sinabi niyo sa akin, malas ang nakakunot ang noo. Sakit ang ulo ko. May remedy ako dyan, tita. Mamasahihin ko na lang kayo. Iha, my hair. Dito na lang. Buti na lang may pakinabang ka. Hindi katulad ng Mabel na yan, walang silbi. Hindi ko nga ho nagustuhan ng pagsagot-sagot niya sa inyo. Iba na talaga ang tabas ng tila ng babaeng yan. Kung hindi lang malas ang nakikipag-away sa harap ng pagkain sana nakatikim siya sa akin. Ika, nagtataka nga ho ako Simula po nang bumalik siya dito, naging napakatapang na niya. Kala mo naman kung sino. Dito natatakot ho ako. Baka mamaya kami na rin niya yung mga kayamanan na pinaghirapan niyo, lalo na ngayon. Wala na si Kuya Henry. Subukan niya. Wala naman siya makukuha. But tita, she's the legal wife of Kuya Henry. And under the law, may karapatan siya sa kung anumang kayamanan na makuha ni Kuya Henry galing sa inyo. So if I were you, tita, habang maaga, puputulin ko na ang pagtubo ng sungay ng manugang niyo. Yun ang bahala dyan, ha? Preston, ano nangyayari? Bakit nilalabas ang mga gamit ko? Pasensya na ako kayo. Sinusunod ko lang ang utos ni Doña Amparo. Si Mama ang nag-utos sa inyo? Oo, pinalilipat niya ang gamit niyo sa ibang kwarto. Ginagawa mo rito? Pinatawag ba kita? Nakalimutan mo na yata pagiging sekretarya mo, ha? Di ba SOP naman na bago ka pumasok, lalo na sa kwarto ko, kakatok ka muna? Ano ba? Sino may sabi sa'yo, pwede mo ako hawakan? Bakit niyo ako inalis sa kwarto namin ng Enrico? Pamamahay ko ito. Pwede kong gawin kahit anong gusto ko. Wala ka ng kaugnayan kahit na ano sa pamilya namin. Mabuti nga nilipat kita sa guest room Dapat sa'yo sa maid's quarter lang.